Yo, what up, guys? It's your boy Neil. Lesson natin today is finding the general solution given a homogeneous linear differential equation. Okay, gamit yung differential operators. Okay, so a lot of big words. Okay, so let's just jump to it. Let's see. All right, that's okay. Ayan yung size. All right, okay. There we go. So, ang example natin ngayon, let's do it. Number 1. It's y double prime plus 3y prime plus 2y is equal to 12x squared. Okay, now maraming steps dito. First is hanapin yung first solution nyo, yung inyong letter C, anong tawag doon? Complementary, yeah, yung complementary solution nyo, yung y complementary nyo. So, then after nun, hahanapin nyo yung annihilator nyo. Then, pag nakuha nyo ng annihilator, kunin nyo yung inyong particular solution. Then, after that, babalik kayo sa pinakauna, then makukuha nyo na yung solution. So, let's get to it. First step natin, side note tayo dito. Okay? So, first step natin is particular solution muna tayo. Hanapin natin si PS. After ng PS, si annihilator. Then after ni annihilator, si mali, complementary pala muna tong una. Yeah, right. So, awesome. So, complementary muna, then later, the particular solution. Balik sa umpisa, then after bumalik sa umpisa, kunin natin yung ating final solution or yung ating general solution. Okay. That is F, by the way. I hate my penmanship. F. There you go. Okay. So, meron two parts. Ito yung ating homogeneous side, and ito yung ating non-homogeneous side. Okay, so kunin muna natin si homogeneous side natin, equate natin siya sa 0. So meron tayong y double prime plus 3y prime plus 2y is equal to 0. Then, di ba yung y double prime na yan, that is, di ba, yung y double prime natin, that is equal to the derivative squared of y is equal to derivative x squared, something like that, di ba? Tapos yung y prime natin is equal to dy over dx. Now, pwede natin i-factor out itong y. Okay, so let's do that. Pag finactor out nyo siya, magiging d squared over d squared, second derivative over dx squared na lang, diba? So, bale, pwede nating sabihin yung d squared na lang. Yan yung ating differential operator, d. Okay, plus 3. Then, pag finactor out natin yung y doon, magiging d plus 2. Okay? Factored out y. Then, pwede natin itong isolve using algebra. Okay? So, let's use m. That m squared plus 3m plus 2. Okay? Is equal to 0. Then, hanapin natin yung solutions na m. So, let's use factorization. Factorization. That is m. Since plus to, parehas sila ng sign. Then, factors ng 2 is 2 and 1. Therefore, solutions natin ay negative 2 and negative 1. Alright? Alright. Okay. So, kuha na natin yung ating complementary solution. Our complementary solution is... Set ko dito lahat ng mga solutions. Okay, so complementary solution is equal to yc is equal to first constant natin times e raised to yung first na root, negative 2x, plus second constant e raised to yung second root natin, negative 1 or just negative x. Okay? So, nga pala, ang
format ba tawag doon? Ang itsura niyan actually, yan ang ating solution ay y is equal to yc plus yp. Okay? Ito nakuha na natin yung yc natin. Kunin na natin si ps. Okay? Ito yung yung annihilator. Ito yung magulong part niya, yung annihilator, kasi mag-iisip tayo ng isang differential equation na pag minultiply sa ating non-homogeneous side, magiging 0 yung non-homogeneous side natin. Okay, para maging 0 siya. Para yung buong equation natin maging linear na homogeneous. Okay? Alright, so since meron tayong 12x squared, diba? Meron tayong 12x squared. Ang usually ginagawa ko dito is dinederive ko siya ng tuloy-tuloy hanggang sa umabot ako sa point na madali na siyang gawing 0. Okay? So, eto. Oops, where's my cursor? Where's my cursor? Ayan. So, bale, pag halimbawa itong 12x squared na yan, pag kinuha natin yung first derivative niya, that will be 24x. Diba? Pag kinuha natin yung kanyang second derivative, magiging x na lang. Ay, mali. What na basic? Magiging 24 na lang. Okay? Pag kinuha natin yung third derivative ng 24, that will be 0. Diba? Derivative of a constant is 0. So, naging 0 na yung ating non-homogeneous side. So, pwede na natin i-plug in yung d cube, yung third derivative. I think mahirap na part kasi, for example, yung non-homogeneous side nyo ay polynomial na, or actually binomial, medyo madali pa. Pag polynomial na siya, pag 2 or more na siya, mahirap na siya kasi yung d cube nyo, magkakaroon na ng d cube minus 1, d cube minus 2, d cube minus 3, or d cube minus d squared minus 1, mga ganun-ganun. So, ito yung, kasi pabalik na to eh. Diba? Iba-backtrack nyo na yung steps. So, anyways, sa mga next na examples, meron tayong ganun. For now, ang ating annihilator, therefore, ay d cube. Okay, yung d cube na yan, i-multiply natin both sides sa ating initial na equation. So, pag minultiply natin yung d cube dito sa ating 12x squared, okay, ibig sabihin nun, ibig sabihin ng d cube times 12x squared is kukunin mo yung derivative ng 12x squared 3 times. Diba? Kasi, yung differential equation na d cube, ang itsura lang din yan ay d cube times something dx over dx cube. Okay? So, kukunin mo yung derivative ng 12x squared 3 times, which is 0. So, magiging 0 na siya. Then, umultiply natin yung d cube sa kabilang side. So, pag multiply natin yung d cube sa kabilang side, makakakuha tayo dito. Ito yung tutukoy ko. Diba? Multiply nyo na ng d cube yung non-homogeneous side, kaya 0 na siya. So, itong side naman na to, i-multiply natin ng d cube. Okay? Na-explain ko lang kung ano yung nangyayari sa background para hindi tayo shortcut. So, after nun, pag nakuha nyo na yung annihilator, which is yung d cube, kukunin nyo na yung inyong particular solution. Is it called particular? Yeah, okay. Particular solution. Para makuha yung particular solution, kunin yung annihilator nyo. Ang annihilator natin ay d cube. Diba? So, yung annihilator natin, pwede natin yan i-equate sa 0 para makuha natin kung ano yung tatlong d na yun. Diba? Kasi d cube. Ano yung tatlong d? Pwede rin siya gawing m para bumalik tayo sa kanina, or n in our case kasi nagamit na natin sa m. So, n cube. So, kailangan natin makuha yung roots na n. Since n cube is equal to 0, ibig sabihin yung tatlong n na yun equal sa 0. So, ang roots natin, therefore, ay 0, 0, 0. Okay? Therefore, ang ating particular solution ay since pare-parehas sila, 'di ba, sa linear homogeneous na homogeneous linear differential equation na may multiple roots na pare-parehas sa auxiliary equation. Damn big words. Ang magiging itsura niya is yung first constant
In our case, C3 na, kasi nagamit na natin C1, C2. Yung ating third constant, ng first na constant ng particular, ikot ko na, no? Plus C4, X, kasi pare-parehas tayo dito, plus C5X squared. Okay? Yan na yun. So, kaya, usually, di ba, dapat meron pa to actually e raised to X, di ba? Hindi ko na nilagay yung e raised to X kasi, ang coefficient naman ng X natin ay magiging 0, tama ba? Magiging 0 kasi 0 yung ating root. So, magiging e raised to 0x or magiging e raised to 0. Any number raised to 0 is simply equal to 1. Kaya hindi ko siya sinulat. Okay? Alright, so after makuha yung ating particular solution, ang ating particular na auxiliary thing, ibabalik natin siya sa pinakaunang equation. Yung ating, nasan ang cursor ko, yung y double prime plus 3y prime plus 2y. Okay? Ngayon, may problema tayo. Y double prime siya, saka y prime. Y lang ang meron tayo dito, yung ating yp. So, ibig sabihin, kukunin natin yung dalawang derivative ni yp. Okay? So, yung first derivative ni yp ay equal to any constant na pag dinerive magiging 0. So, magiging 0 plus c4 kasi may exponent ang x na 1 plus 2c5x binaba yung 2, then 2 minus 1. Then, yung double derivative, 0 is still 0, alisin ko na yan. C4 is also 0, so alisin ko na yan. 2C5. Okay? Ngayon, pwede natin siya i-plug in sa ating initial equation. This is so messed up right now. Okay. Let me just extend this. Na-extend ko yung aking workplace. Extend, kasi mahaba pa to. Alright, here we go. So, i-rewrite natin ang ating original na equation. Then that place up there is pretty messed up. Y double prime plus 3y prime plus 2y is equal to 12x squared. Okay. So, yung y double prime natin ay 2c5 plus 3. Yung y prime natin ay 0 plus c4, fourth constant, plus 2 fifth constant x, plus, quantity plus 2, yung ating y, which is the third constant plus fourth constant x plus fifth constant, lumagpas na ako. Lumagpas na ako sa aking screen. Let's do it down here. So, plus, and then, c4x plus c5x squared. Lahat ng yan dapat magiging equal sa 12x squared. That's what we're trying to prove here. Quotation, prove. Hindi natin siya prove actually. Sinsolve natin yung C3, C4, C5. Yun ang ginagawa natin. I repeat, sinsolve natin yung C3, C4, C5. Hindi natin siya pinoprove. Pero, in a way, pinoprove na rin natin siya kasi dapat equal nga naman talaga. Okay? So, let's solve. Ang gagawin natin dito, sabihin ko sa inyo yung steps, but sinulat ko pa yung 0 dito. Anyway, that's just 0. So, nasa na ako? Ayan. So, ang gagawin natin dito is, pagsasamasamahin natin lahat ng may x squared, pagsamasamahin natin lahat ng may x, pagsamasamahin natin lahat ng walang x or x squared or what. Bakit natin ginagawa yun? Kasi, sa other side natin, yung non-homogeneous side natin ay 12x squared. So, sa other side, dapat, meron din siyang counterpart na x squared. Tapos, itong 12x squared na to, meron pa yung x sa constant, di ba? Ang original na itsura niyan ay 12x squared plus 0x plus 0. Hindi lang sinusulat yung mga yon kasi 0 na sila. So, let's do it. So, yung 2c5 natin, wow, it's been 14 minutes now. Okay. So, yung c5 natin, if we distribute 2 there, will be 2c5x squared. Yan yung may x squared natin. Plus, lahat ng may x, lahat ng may x ay si 2c4x plus 6c5x
Yun lang, di ba? Tapos, lahat ng mga walang variable ay si 2c5. I-distribute nyo lang yung 2 sa akin, 3. Then, you'll come up with my answer. Then, plus 3c4 plus 2c3. All of that is equal to 12x squared. Ngayon, ang gagawin natin dito, since sinabi kong equal sila kanina, at each side sa right side ay may counterpart sa left side, ang gagawin natin, si 2c5, yung coefficient ng x squared sa left side, i-equate natin sa coefficient ng x squared sa right side. So, yung 2c5 equal to 12 kasi yung coefficient ng x squared sa right side natin ay 12. Therefore, kuha na agad natin si c5, di ba? Easy does it. c5 is equal to 6. Okay? Then, lahat ng may x, kunin natin. Si 2c4 plus 6c5, yun lang, di ba? Is equal to 0. Bakit siya 0? Kasi, sa right side, yung x natin ay 0 yung coefficient. Kasi 0x. Okay? Then, yung c natin yung c5 natin ay 6. Plug in that. 36. I-transpose sa kabila. Negative 36 divided by 2, that's negative 18. Okay? Then, lahat ng walang variable, that will be 2c5 plus 3c4 plus 2c3. Equal to 0 din. Bakit? Kasi sa other side, yung ating constant doon ay 0 din. Diba? 12x squared plus 0x plus 0. So, c cubed 54 minus 12 divided by 2. 42 divided by 2, 21. Yeah. Okay? So, nakuha na natin si C5, C4, C3. Ang gagawin natin ngayon is ipa-plug in natin yun dito. Okay? After natin i-plug in yan dyan, gagamitin natin tong form na to. Okay? So, let's plug in it first. So, that is C3. Wait. Iset natin yung form. So, y is equal to complementary? Contemporary? Yeah, that C, yc is equal to first constant e raised to negative 2x plus second constant e raised to negative x. Okay? Plus yung y particular natin, C3 natin. Ano si C3? 21. 21 C3 plus C4x. Ano si C4? Negative 18. So that's minus 18x. Okay? C5. That's C5x squared. Ano si C5? 6. So plus 6x squared. After that, final answer. This is your general solution for your non-homogeneous linear differential equation. Alright? So, thank you guys for watching. Maybe mag-upload pa ako ng iba pang examples. Or not, because I'm so bad. Ayun, so, thank you guys for watching. And good luck with your assignment, yeah? Ciao!